Puntahan muna natin si Mian Corbera sa Senado. Si Senator Leila de Lima nagpapaliwanag kaugnay ng pagkakasangkot nito sa droga. Hello, si Senator Leila de Lima. May hawak siya ngayong dokumento o yung matrix na ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin yung pahayag niya. Basahin ko na lang kaya ito. Is this a joke? Was it a joke? Like most, this is on the drug matrix, the so-called drug matrix. Was it a joke? Like most of his jokes before, this latest one he will surely regret. But yes, please amuse me at how his men have desperately tried to link me with the Muntinlupa connection flick. Where is the so-called drug link or links in this so-called matrix? It does not surprise me anymore to hear it from someone who had long professed to destroy me at all costs. Like the many tirades thrown at me, these are bound to fail again. With all of these trumped-up accusations and worst matrix of all time, even a 12-year-old can draw such a matrix. As I have often said, I will not dignify any further this so-called drug matrix, which any ordinary lawyer knows too well properly belongs to the garbage can. Kaya nga, pinaglaruan ito kanina ng mga staff ko. May mga side comments sila dito. Kasi nga, anong klaseng drug matrix ito? Or anong klaseng matrix? I have never seen also anything like this. Can they not come up with something better? Something more professional looking? So, scrap paper lang yan. Scrap paper. It belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay. Kayo na po ang humusga. Tingnan na lang po ninyo ang matrix na ginawa nila. Na miski 12 taong gulang na bata ay kayang i-drawing. Lahat po ng araw, palabas sa pangalan ko. Wala pong tumuturo sa akin dito. 2 o 3 sa nilink sa akin doon ay mga dating katrabaho ko lang. Yung iba po ay hindi maituturing na malapit sa akin o konektado sa akin. Lahat din ng araw, kung mapapansin nyo, ay tumuturo kay Governor Amado Espino. Pinapalabas ba nila na indirectly nagre-report ako? O boss ko si Governor Espino? Nakakatawa naman talaga ito. Nakakatawa sila. Kung matatandaan po niyo, pinaimbestigahan ko sa NBI si Governor Espino nung DOJ Secretary pa lang ako ng murder complaint based on a testimony of a minor at final nga ng NBI sa DOJ but was dismissed at the preliminary investigation level dahil marami daw butas sa kwento ng witness. Tapos ngayon, sasabihin kasabwat ko siya, grabe talaga sila kung mag-imbento ng kwento. Sobrang katawa-tawa ito. This whole madness is almost laughable. Sa totoo lang, mga nakaraang ilang araw, sobra yung pangingit-ngit ko doon sa mga linalabas. Pero ngayong araw ho, nung nakita ko na itong matrix, natatawa na lang ako at naaawa na rin po ako sa Pangulo. Yan po ang totoo. Kaya sana po, maawa na rin sa akin ang Pangulo, natigilan na niya po yan. This is already madness, Mr. President. Ma'am, Secretary Aguirre, marami daw bumubuhos na mga nag-o-offer ng evidence sa DOJ. Bahala na sila kung meron talagang tunay na ebidensya. Bahala na sila kung anong gagawin nila sa so-called ebidensya. But may I again tell you what I told my second press con at the Kamuning Bakery? Wala po silang makukuha na tunay na ebidensya because I am absolutely 100% sure of myself. I am absolutely 100% sure of my innocence. I have no connections whatsoever to drugs, to the drug links. Napapagod na po ako. Sabi ko nga sa inyo kahapon, ayaw na nga ng pamilya ko at ng mga malalapit na kaibigan ko na magsalita pa rin ako tungkol dito. Dahil humahaba nga daw every time I speak,
The next day, the president will also hold a press con, wasting so much government time. Imagine 3 to 4 hours na minsan nagpre-press con, and 3/4 of that, in the wee hours of the morning, 3/4 of that press con is all about me. So, nagsasayang po ng oras dito. Mas marami pong dapat gawin ng Pangulo. Ako rin po, mas marami pa rin po akong dapat gawin. Nagsimula na ho yung mga seryosong trabaho dito. Sa Senado, gusto ko na hong mag-concentrate, mag-focus sa pinakatunay na trabaho. So, this will be the last time that I will be talking about this. I'm referring to my alleged involvement in nakakadamay lang ng mga ilang mga tao, nakakadamay ng mga tao sa mga personal na buhay ko, na hindi yung target naman talaga. Teka, maganda yung sinasabi. So please, Mr. talaga. President. Ako lang. So please, Mr. President, I'll be celebrating my birthday this Saturday. I'll be 57 years old. I'm still young. So sana po, dun sa mga matitira ko pang mga taon dito, mahaba-haba pa naman ho siguro yan, God willing, dito sa mundong ito, makabuluhan naman ang aking mga gagawin rather than ito na napipilitan akong sumasagot sa mga kabalastugan na ito. Yun po ang pwede ko sabihin ngayon. I promise myself not to be emotional. This is supposed to be a light moments for everyone. We're celebrating my birthday here. But anyway, this is the last time. I want to focus on the real issues at hand. Yung pinakatrabaho po ko bilang Senado. Lubayan niyo na po ako. Please po. God bless you. Clarify ko lang po, no? Kasi si former Governor Espino, dinadawit po sa Black Sign Mine. Di ba meron po kayong final na Senate? Yes. Nag-file nga ako ng Black Sign. Happy birthday, Senator Leila.